Good morning mga loves! Today is February 15, kaya naman nandito na tayo sa airport dahil pupunta tayo ng Korea today. Sobrang aga nagising namin ni Carl, alas 5 dahil ang flight namin from Calbayog to Manila ay alas 8 ng umaga. Mabuti na lang, sobrang lapit lang ng bahay namin sa airport kung pwede nga lang lakarin. Kaso mayroon kaming dalang malalaking suitcase, kaya naman nag-drive pa rin si Carl, tapos babalik na lang siya sa bahay para i-park yung kotse, tapos magta-tricycle pabalik. Tapos ang napasukan namin ay one way, kaya naman si kuya todo talaga ang pa-stop sa amin. Hindi daw kami pwedeng dumaan dito dahil one way nga naman talaga. Kaya pinabalik muna kami, hindi niya talaga kami pinayagan na makalusot dito. So alas 7 na ng umaga, nakapag-bag drop off na din kami. Ito pala yung airport ng Calbayog. Oh, ang ganda, malinis, brand new. Mas malaki pa nga yung airport nila dito kumpara sa Tacloban. Pero ang Tacloban, ini-expand na din nila for international flight. At ang biyahe po dito sa Tacloban ay by schedule. Just so yun know, mga loves, para kung gusto nyong pumunta dito sa Calbayog, at least mayroon kayong alam. Ang schedule pala ng flight dito, hindi everyday. Bali, every Saturday, Thursday, and Monday ang biyahe nila dito. So, Monday, Thursday, and Saturday, yun lang pong biyahe. Tapos, maliit lang yung aircraft dito. Pero, okay naman yan. Tingnan nyo, maliit siya pero sobrang daming sakay. At convenient siya para sa amin dahil malapit nga lang kami sa bahay. Malapit lang yung fast forward, nakarating na din pala kami mga loves dito sa Manila Terminal 1 and kukunin ko lang yung aming mga bagahe dahil magta-transfer naman tayo papunta sa Terminal 3. Doon kasi ang Cebu Pacific at papuntang Incheon ang ating flight. So kukunin muna namin ang bagahe, malalaki kasi yung dala-dala naming bagahe at medyo mabigat. Kaya maghahanap muna kami kung saan pwede namin itong mapag-iwanan dahil mayroon kaming 5 hours layover. Sobrang aga kasi namin nakarating ng Manila, alas 9 ng umaga. Kaya naman, naghanap muna din kami ng makakainan. Pumunta kami dito sa Rojas Boulevard sa Shawarma Snack Center. Kung kayo ay mahilig sa mga Arab foods, marirecommend ko ito sa inyo, yung Shawarma Snack Center. Ang sasarap ng kanilang Arab food dito. Kahit noon pa, lagi kami pumupunta dito ni Carl nung nakatira pa kami sa Subic. Pag napapadpad kami ng Manila, lagi kaming dumadaan dito. Kaya alam na alam namin yung lugar na to. Kaya pag nagpupunta kami ng Manila, hindi talaga pwede na hindi kami dito mag-stop at kumain. At sobrang dami namin napa-order ng mga Arab foods dahil nga gutom kami at na-miss namin ang pagkain ng Arab. Si Carl kasi mahilig yan sa mga kakaibang pagkain, pero Arab food masarap naman talaga. So nag-order na din ako ng biryani rice with chicken. Basta ang dami naming in-order ni Carl. Tapos ang paborito ko dito, yung na-miss ko, yung hummus. Although madali lang naman gumawa ng hummus, pero yung kanilang bread, hindi ko alam gumawa ng bread na yan at hindi ko din alam kung saan nakakabili niyan. Pwede naman tayong bumili dito sa kanilang restaurant kung gusto niyo rin palang bumili. Nagbibinta sila ng tinapay na yan. Kaso yung tinapay na yan, masarap lang yan kapag fresh pa. Kapag matagal na din kasi, matigas na yan. Gustong gusto ko talaga yan dinidip sa hummus. Ang dami naming order ni Ka, pero alam nyo ba, naubos talaga namin yung mga pagkain nila dito dahil hindi kami nagmamadali dahil meron nga kaming 5 hours na kailangan naming i-burn out. Kaya naman nag-take time kami ng pagkain, kaya unti-unti naubos din namin kahit sobrang dami. Hindi kasi nakakasawa ang kanilang pagkain dito, mapaparami ka talaga. Kaya kung nagda-diet kayo, hindi ko marirecommend na pumunta kayo dito kasi hindi mo talaga mapipigilan. Kahit nga ako, sabi ko hindi ako magra-rice, pero ang sarap ng biryani rice kasi mas bati. Fast forward ulit mga loves, ito na nga, nandito na tayo sa loob ng eroplano. So malaki pa lang ang eroplano na to at saka punong-puno ng mga pasahero. So 9-seater every row, pero yung upuan nila, grabe, ang sakit sa puwet, ang nipis ng cushion. Anyhow, 4 hours lang naman yung flight na to, hindi naman siya ganun katagal, kaya naman nakasurvive din tayo. Parang hindi na ako nasasanay magbiyahe sa mga ganitong long trip or di kaya yung
pang international, ang bilis ko na talagang mapagod ngayon. Kasi from kanina na mayroon tayong layover na 5 hours, antok na antok ako at hindi na din kami nag-hotel dahil sayang ang bayad. So ito na nga, nakarating na tayo ng Korea mga loves. Welcome to Korea. Ano sa'yo? Hirap na hirap talaga akong mag-aral ng Korean. Kahit man lang yung simple na greetings na magsabi ng hello o di kaya thank you, nahihirapan ako. At ang lamig na nga kasi anong oras na to? Alas 12 na, hindi malamig pa talaga ang weather nila dito sa Korea dahil hindi pa tapos ang winter time. Malapit na silang mag-spring. Kaya nakita niyo mga tao dito talagang naka-jacket. Pati ako naka-double jacket na din ako at mayroon pa akong balabal. Pero nilalamig pa rin. Pagkatapos natin dumaan sa security ng health COVID quarantine, wala naman tayong nararamdaman kaya nakalusot tayo. Sasakay naman tayo ng train papuntang Terminal 1 dahil doon nagaantay ang ating sundo at doon din ang bagsak ng mga arrival. Doon din tayo dadaan sa immigration kaya sumakay muna kami ng train. 승객 여러분께서는 안전하게 하차해 주십시오. 종착역 후에 모두 하차 바랍니다. This is Terminal 1. Please get off safely as it is the final station. All passengers are asked to leave the train. 下一站是日英航站楼，列车长。 So, kinuha ko lang yung aking suitcase. Tamang-tama, pagdating ko dito sa kanilang carousel, ready na ang suitcase. Kaya hindi na ako masyadong nag-antay pa dito ng matagal. Kasi midnight na to. Tapos yung sundo ko, sobrang aga nilang dumating. 10:30 pa lang nandito na. Kaya medyo nahihiya ako kasi siya talaga ang CEO na nagmamanufacture ng iFrench beauty product. First time kong mamimit sila ngayong araw na to. Kaya medyo kinakabahan talaga ako kung ano yung sasabihin ko. Kasi ako, medyo mahihain talaga ako sa personal. May pagka-introvert ako. Minsan mahihain, minsan maluko-luko din. Sobrang haba ng pila doon sa immigration. Pero si Carl, napunta kami sa priority lane. Kaya naman, mabilis kaming nakalabas. Ito na nga ang magsusundo sa atin, ang manager at ang CEO ng manufacturer. Mayroon pa silang ginawang sign para sa akin. Sobrang nakaka-touch at saka ang babait talaga nila. Kasi nga first time namin itong magmi-meet, hindi ko alam kung paano ko sila i-approach. Pinag-aralan ko yung kultura na kailangan mag-shake hand at magbabaw. So ito pala ang taga-gawa ng iFrench Serum. Ayan, ang isa, yung naka-leather jacket, siya ang manager, yung isa, siya yung may-ari. Kung saan ginagawa at pino-formulate ang iFrench Serum. Finally, after more than a year of talking sa cellphone lang, nagkita na din kami. Tapos sila na din ang nagdala ng aming suitcase. Ganun daw talaga kasi ang kultura ng Korean or ng mga Asian. Si Carl kasi very familiar siya sa kultura ng Asian dahil nga yung trabaho niya dati dito sa Taiwan ay lagi siyang nakakasalamuhan ng mga Asian, ganyan daw talaga sila. Very gentle, very mababait. At ayan na nga ang sundo namin na sasakyan na gamit nila. Ang taray, ang bongga. Mercedes pa nga. O, saan ka dyan? Napaka-luxury naman. Tapos sobrang late at night na talaga. Launa na kaya sobrang nahihiya ako dahil ang tagal nilang nag-antay. Tapos late at night na. At ang layo pa ng bibiyahiin nila pabalik doon sa kanilang lugar. At ayan ang ginawa nilang signage para sa akin, 'di ba? So this is the moment na kinakabahan na ako dahil sobrang layo pa ng biyahe papunta doon sa hotel. Kailangan meron talagang conversation. So hindi ko alam kung anong pagsasabihin ko sa kanila. Fast forward, ito na nga, nandito na kami sa aming kwarto. Sobrang liit ng kwarto na nakuha namin sa kanilang website. Parang ang laki naman tingnan. Pero pagdating dito, maliit pala. So room tour tayo. Very simple lang.
Pero lilipat kami after 4 days doon sa 5-star hotel malapit sa manufacturer. Temporary lang naman ito ditong hotel namin dahil ang Manop, ang visit ko sa kanila ay sa February 20 and 21 pa dahil yun ang schedule ng paggawa ng production ng iFriend Serum. Gusto kasi nila na nandito ako kapag gumawa ng production para makita ko daw kung paano ginagawa ang iFriend Serum. Oh, of the day. Mayroon dito. Yan, may coffee. Tapos, mayroon lang sila dito babatrog. Tapos, dito, may cabinet sila. Malit lang yung room namin kasi ay, may dito. Oh, may bolt. Ewan ko ano yan. Tapos, may full length. Ayan, yung aking travel outfit. Ganyan. Tapos, may bidet. Ang kanila. Shower dito. Ayan, very malinis. First time ko dito sa, Korea. And kanina, nung sinundo kami, ang biyahe is more than hour. Galing sa airport, papunta dito sa city center ng Seoul, Korea. Pero nakita ko yung daanan. Ang ganda ng kalsada nila. Ang ganda ng city nila. Walang mga basura. Very malinis. Talagang, rich country din. So, ayun, finally, na-meet ko na ang ating manufacturer. Ang bata pa pala niya. Grabe, bata. Ang expected ko na bata kasi nakikita ko na siya sa kanilang company profile. So, dalawa sila. Nandito, nakita nyo yung clips dito. So, yung isa yung may-ari. Tapos yung isa Why don't you come ay out with me? manager niya. So, Why ayun. don't you come out with me? Okay. Or you want to stay here? No, I'll go with you. So, gusto ni Carl, lumabas kami. Pupunta kami sa Korean grocery muna para bumili ng snacks. Kasi alauna na, hindi pa kami nag-dinner. Hindi kasi nag-offer ng dinner doon sa airline dahil short, lang siya, flight, 3 hours lang. Kaya dumating kami dito, alas 11 ng gabi. Tapos dumaan pa sa immigration. But by the time nakalabas kami ng immigration, alas 12. Tapos yung biyahe 1 hour. Kaya alauna na. Kaya sabi ko talaga sa manufacturer ko, I thank you so much sa kanilang very kind service na sinundo pa talaga kami kahit madaling araw na. Hello, Korea! Ano sa'yo? Di ako marunong magbati ng thank you. At saka yung hello. Ang hirap i-pronounce. Sa'yo? Ganon. Tas yung thank you, ang hirap. Mahaba. So, basta magta-try tayo yung thank you tsaka yung hello. Yun yung pinagpa-practicean ko. Wow, ang lamig. Nagyayaya si Carl na lumabas dahil nagugutom siya. Pero mostly sarado na. Tas ang lamig. Yung jacket ko manipis. Hindi pa rin siya enough. Pero tolerable naman. There's a store. Yeah, but don't you want to sit down and eat? Gusto ni Carl kumain kasi hindi pa nga kami kumakain. Last naming meal ay nung alauna pa. Doon sa Pilipinas pa. Alauna ng madaling araw doon. Ito ang mga convenience store nila. So, nasilayan agad natin ang Korea. Excited ako bukas. Dadalhin daw ako sa shopping ni Ryan ang pangalan ng ating business partner. Ang gwapo niya, mga loves. As in. Oh my God, ang lamig. Ang ganda dito sa Korea. Oh, nasilayan natin madaling araw, walang traffic. Maghanap tayo ng restaurant. Good luck, makahanap pa kaya kami. Alauna medya. Nangangatog na ako, yung kamay ko naninigas. Malamig pala talaga siya. It's cold. Malamig talaga siya, para siyang Wisconsin. Oh, wow, lamig. Wala akong gloves, nanginginig na.
Sobrang gutom na talaga si Car kasi nagre-reklamo na siya na hungry na daw siya. Last kasi naming kain ay doon pa sa Pilipinas, doon sa Arab food. 12:00 pa lang nung kumain kami, kaya wala talagang dinner, tas madaling araw na ng 1:00. Mabuti nga at nakahanap pa kami nitong restaurant na bukas pa at nagsiserve pa ng mga pagkain. So ito lang pala yung na-order namin, simpleng chicken, pero excited talaga ako at nilook forward ko talaga ang kumain ng mga Korean dishes na authentic dahil favorite ko ang Korean food at kasabi niya ang aking manop ay dadalhin nga daw niya ako sa masasarap na mga restaurant. Kung mahilig daw ako sa spicy food, marami daw siyang alam na magaganda at masarap na pagkain dito sa Korea. Sabi ko sa kanya, don't worry, kumakain ako ng mga spicy food dahil favorite ko talaga ang Korean dish. Kaya nga madalas din sa Pilipinas o di kaya sa US, gumagawa ko ng Korean dish sa bahay kasi isa ito sa favorite kong mga food, ang Korean. Kaya excited na ako sa mga sangyupsal nila. Ako kayo sa ating Korea trip. Although, ang pinunta talaga natin dito is business meeting. Pero syempre, with vacation na din habang nandito tayo. Pero, ang main reason ay makapag-produce tayo ng more products para sa iFriends Beauty. Ayan, tapos na kami ditong kumain. Dumaan muna kami dito sa kanilang grocery store or di kaya parang 7-Eleven. Nagtitingin lang kami ng mga pang-snack. Ito, pag magkaroon tayo ng time, busog pa kasi ako ngayon, bibili tayo ng mga ganyan tapos itetest-test natin yung mga snacks nila dito sa Korea. Ko, napakalamig. Kahit si Car nilalamig. Kaya maglalakad kami ng mabilis pabalik sa hotel. Nakahanap din kami ng restaurant. So, sobrang gutom. Yon ang ating first night in Korea. More to come tomorrow sa ating Korea vlog. Abangan nyo mga loves. Thank you for watching. Good night.